Multo sa Megadike. Magandang araw mga kasityo bangungot. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Isa po akong big fan ng inyong YouTube channel dahil talagang namamangha ako sa bawat kwentong ina-upload ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Ben, 28 years old, isang call center agent. Born and raised po ako sa Cebu. Pero almost 6 years ago, nag-decide po akong lumipat sa Manila upang dito na magtrabaho. Sakto naman na may tiyahin ako na nakatira dito kaya sa kanya muna ako tumira sa unang taon ko sa Manila. Pero nung nakapag-ipon na po ako kahit papano, bumukod na po ako sa kanya. Gusto ko rin kasi na may sarili akong lugar para na rin sa privacy ko. Kaya kumuha ako ng apartment na malapit sa kung saan ako nagtatrabaho. Sir Jupiter, bata pa lang ako nakakakita na ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ika nga nila, bukas raw ang third eye ko. Una raw itong napansin ni na mama nung 4 years old pa lang ako. Sabi nila lagi raw akong may kinakausap kahit mag-isa lang. At first, akala nila ay imaginary friend ko lang daw yun. At dahil normal naman sa isang bata ang pagkakaroon ng imaginary friend, hindi na lang nila ito ginawang big deal. Hanggang sa lumaki ako at patuloy pa rin akong nakakakita ng mga kaluluwa. Eventually, nasanay na lang din po ako kasi parang ito na yung normal para sa akin. Opo, natatakot pa rin ako. Lalo na pag agresibo at galit yung kaluluwang nagpapakita sa akin. Kung minsan ay hindi na rin ako sigurado kung pangkaraniwang kaluluwa pa ba ang nakikita ko o isang demonyo. Pero pinipilit kong hindi na lang sila pansinin. Mas tinatagan ko na lang ang paniniwala ko sa Diyos. Naniniwala kasi ako na hindi nila ako pwedeng saktan. Pero sa lahat ng mga nakakatakot na experiences ko, may isang pangyayari ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ay nung dumaan kami ng aking kaibigan sa Megadike. Kasama ko po noon ang kaibigan at kasamahan ko sa trabaho na si Jeff. Taga Pampanga po siya. At dinala niya ako sa kanila para sa birthday celebration ng kanyang lola. Dahil pareho naman kami ng day off at wala rin akong gagawin noon, pumayag na ako. Pakiramdam ko kasi parang wala na akong buhay. Hindi na ako nakakapag-enjoy dahil trabaho at bahay lang yung routine ko. Tsaka minsan pa nga nagtatrabaho pa rin ako kahit day off ko para makapag-earn ng extra money. Kaya naman nung inimbita ako ni Jeff na sumama sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Isa pa, close din naman kami dahil magka-batch kami sa training at pareho rin kami ng team na kinabibilangan. Sumakay kami sa kotse ni Jeff papuntang Pampanga. Nakaupo ako sa front seat habang nasa backseat naman yung mga gamit ko. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan buong biyahe. Nagpatugtog pa kami ng mga latest songs na pareho naming gusto. Isang normal na biyahe lang po talaga yun at wala akong
nakita o naramdamang kakaiba. Nasabi ko pa nga sa sarili ko, finally, nakapagbiyahe rin ako nang walang nakikitang ligaw na kaluluwa. Sanay na po kasi ako na tuwing may pinupuntahan akong ibang lugar, may mga nakikita talaga akong kaluluwa. Akala ko nakaligtas na ako sa pagkakataong yun. Nagkakamali pala ako. Sir Jupiter, pasado 9:00 ng gabi po nung dumaan kami sa Megadike. Halos wala na kaming nakakasabay na kotse sa daan. Wala rin kaming mga nadaanang tao. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Megadike ay isang access road na ginawa taong 1996. Ginawa raw ito upang protektahan ang mga residente mula sa lahar at sa mga debris galing sa bunganga ng bulkan, lalong-lalo na sa panahon ng tagulan. May total length po itong 56 kilometers at siyang tinatawag na Last Defense Against Lahar. Sa nakalipas na mga taon, sari-saring kwentong katatakutan po ang kumalat tungkol sa lugar na ito. Ayon sa kwento ng ilan, marami raw mga bangkay ang basta-basta na lang itinatapon dito. May mga namatay rin daw sa hit and run, kaya naman hindi na nakakapagtaka na may mga kaluluwa na laging nagpapakita dito. Minsan raw ay biglang-bigla na lang sumusulpot mula sa kadiliman. Marami na akong nabasang kwento tungkol dito at ilang horror stories na rin tungkol sa Megadike ang na-feature sa mga news program. Kaya nang sabihin ni Jeff na dadaan kami dito, hindi ko naiwasang makaramdam ng kaba. Pero hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa third eye ko dahil ayokong matakot siya. Mula pa noon, hindi ko na talaga sinasabi sa iba pag may nakikita akong kaluluwa sa paligid. Lalo na kung alam ko naman na walang nakaambang panganib. Hindi na normal ang buhay ko dahil sa kakayahan ko, idadamay ko pa ba sila? Kaya itinitikom ko na lang ang bibig ko at nagpapatay malisya na lang. Pagkadaan pa lang namin sa Megadike, mabigat na kaagad ang pakiramdam ko. Bahagya akong pinagpawisan at hindi ako mapakali. Tinanong ni Jeff kung okay lang ba ako. Napansin kasi niya na pinagpapawisan ako. Sinabi ko sa kanya na okay lang ako. Medyo pagod lang. Sa oras na yun, wala pa akong nakikitang kahit ano, Sir Jupiter. Pero ramdam na ramdam ko ang napakaraming presensya na nagpapabigat sa pakiramdam ko. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at wala pa rin akong nakitang kaluluwa. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang pumreno si Jeff. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Pinagpapawisan siya at habol-habol ang kanyang hininga. Ilang beses ko siyang tinanong kung anong nangyari, pero hindi siya nagsalita. Kinabahan na ako, Sir Jupiter. Hindi ko na kasi siya maintindihan. Pare, mukhang may nasagasaan yata ako. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Paano namang may masasagasaan siya walang taong dumadaan sa kalsada ng oras na yun? Sobrang tahimik at sobrang dilim sa parteng yun. Sigurado ka ba? Baka naman mamalikmata ka lang.
Wala rin naman kasi kaming makitang taong nasagasaan sa unahan namin. Pero sigurado raw talaga siya sa nakita niya. Narinig pa nga raw niya ang pagtama ng katawan nito sa kotse. Nakapagtataka po, Sir Jupiter, dahil wala po akong nakita o narinig na ganoon. At dahil nasanay na rin ako sa mga kaluluwang gustong manakot, naisip ko na baka kaluluwa ang nabangga niya. Titingnan ko lang, pre, ha? Mas mabuti nang makasiguro. Sabi niya at akmang lalabas ng kotse, pero mabilis ko siyang pinigilan. Wala talaga akong makita, pre. Sigurado ko maglalabas ka, baka kung ano na yan at mapahamak ka pa. Hindi rin naman pwedeng wala akong gawin. Paano kung totoong tao yung nasagasaan ko? Ayaw kong manghit and run, pre. May point din naman siya, Sir Jupiter. Pero masama talaga ang kutob ko. Kaya ayokong lumabas siya. Muli kong tiningnan ang unahan namin. Wala pa rin talaga akong nakita. Pero hindi ko na napigilan si Jeff nang tuluyan siyang bumaba ng kotse. Masusi niyang tiningnan ang paligid. Pati ang likod ng kotse ay tiningnan niya. Dahil nag-aalala ako, bumaba na rin ako upang samahan siya. Sinalubong ako ng malamig na hangin at ng nakakapangilabot na katahimikan ng gabi. Bakit wala? Sigurado talaga ako sa nakita ko kanina, pre. May nasagasaan talaga ako. Magpasalamat ka na lang na walang aksidenteng nangyari. Halika na, pre. Hindi magandang pakiramdam ko rito. Mabilis na kaming pumasok sa kotse at pinagpatuloy ang biyahe. Nagtataka pa rin si Jeff sa nakita niya kanina. Pero ang sabi ko, wag na lang niyang isipin yun. Pero laking gulat ko po sa nakita ko nung mahagip ng paningin ko ang rearview mirror. Nakaupo sa likod namin ang isang maputlang lalaki. Kulay puti ang kanyang suot. May naglalabasang dugo sa kanyang bibig at may napakalaking sugat sa kanyang mukha. Wala akong mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Huminga ako ng malalim at nag-iwas ng tingin dahil ayokong malaman niyang nakikita ko siya. Pero hindi ko rin po naiwasang tumingin ulit sa salamin. At sa pagkakataong yun, nagkasalubong na ang mga mata namin. Wala na akong kawala dahil alam na niyang nakikita ko siya. Napansin ko ang bahagya niyang pagngiti. Palaki ito ng palaki hanggang sa naririnig ko na siyang humahalakhak. Ako lang yata ang nakakarinig sa kanya dahil parang wala namang pakialam si Jeff. Sir Jupiter, nakakapangilabot po ang halakak niya. Para kong naririnig ang boses ng isang demonyo. Habang tumatawa siya ay patuloy pa rin lumalabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Imbis na sumigaw o matakot, yumuko na lang ako at binuksan ang aking phone. Pinilit ko na lang i-distract ang sarili ko para hindi na ako makalingon pa ulit dun sa salamin. Nakakatakot naman tong karanasan ni Sender. Hindi pa ako nakakadaan dyan sa Mega Dike. Pero may nakita na akong mga balita tungkol dito. Kayo mga kasityo bangungot, pamilyar ba kayo sa Mega Dike? May alam ba kayong mga nakakatakot na kwento sa lugar na ito? Ano kaya sa tingin niyo ang dahilan kung
bakit may mga kaluluwang nagpaparamdam dito. At sa tingin niyo ba, sumama sa kanila ang kaluluwang nakita ng ating letter sender? Paki-comment ng inyong mga sagot para malaman ko rin ang mga idea ninyo. Sa ngayon, ituloy muna natin ang nakakapangilabot na kwento ng ating sender. Pareho po kaming tahimik ng kaibigan kong si Jeff hanggang sa dumating kami sa bahay nila. Sinalubong kami ng mga magulang niya na sobrang bait at welcoming sa akin. Bukas pa ang birthday ng lola niya pero busy na ang lahat sa paghahanda. May mga kapitbahay pa nga silang naabutan naming tumutulong. Pati ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan ay naroon din at tumutulong. Tulog na raw ang lola niya kaya't hindi na namin inistorbo. Kinuha naman ng papa niya ang mga gamit namin at dinala sa kwarto ni Jeff sa taas. Kami naman ay pinakain muna ng hapunan ng mama niya. Ayaw sana namin dahil busog kami at parehong hindi pa nakaka-recover sa karanasan namin. Pero mapilit talaga ang mama niya. Habang kumakain, kinumusta nito ang biyahe namin. Dito na ikinuwento ni Jeff ang tungkol sa nangyari sa amin sa Megadike. Bakas ang takot sa mukha ng mama niya habang nakikinig. Sumabat naman ang kanyang auntie at sinabing, marami na raw talagang mga ganong karanasan ang mga taong dumadaan sa lugar na yun. Ang iba pang araw ay iniiwasan talagang dumaan sa Megadike paggabi dahil natatakot. Mabuti na lang daw at walang nangyaring masama sa amin. Ibinilin din ng auntie niya na magdasal kami bago matulog. Pagkatapos mag-dinner at makipagkwentuhan sa kanyang mga kamag-anak, sabay na kaming umakyat at pumunta sa kwarto ni Jeff. Malaki at maluwang ang kanyang kwarto, Sir Jupiter. May kama na katamtaman ng laki at meron namang nakalatag na foam sa baba kung saan ako pwedeng humiga. Inihanda na pala yun ng papa niya kanina. Nahiya nga po ako dahil nag-abala pa itong ihanda ang tutulugan ko. Pero sabi ni Jeff, ganun daw talaga ang mga magulang niya. Sobrang accommodating sa mga bisita. Nag-half bath muna ako at pagkatapos ay nagkwentuhan kami bago matulog. Napag-usapan ulit namin yung nangyari sa Megadike. Yun ang unang nakakatakot na experience ni Jeff. Kaya bothered talaga siya. Kahit naman sanay na ako sa mga ganung bagay, hindi ko pa rin naiwasang makaramdam ng takot. Sa tansya ko po around 12 midnight na ako nakatulog. Pabaling-baling po kasi ako dahil namamahay ako. Ganun talaga ako pag natutulog sa ibang bahay. Kung kailan nakapagpahinga na ako, saka naman ako binisita ng isang masamang panaginip na hanggang ngayon ay di ko makalimutan. Sa panaginip ko, nasa loob rin ako ng kwarto ni Jeff. Narinig ko ang isang malalakas na katok sa pintuan na parang nagmamadali. Sa sobrang lakas ng pagkatok, parang masisira na ang pintuan. Lumingon ako sa kaibigan kong mahimbing pa ring natutulog. Nakakapagtaka na hindi man lang siya nagising sa sobrang ingay ng kumakatok. "Sino yan?"
Pinapupungas-pungas kong tanong habang dahan-dahang tumatayo. Wala akong nakuhang sagot. Patuloy lang ito sa pagkatok. Walang tigil. Palakas ng palakas. Medyo kinabahan na ako kasi baka may emergency, kaya ganun na lang ito kung mambulabog. Binuksan ko ang pintuan. Pero wala akong nakitang kahit ano o sino sa labas. Pitch black po, Sir Jupiter. Nakakapagtaka, pero sa gitna ng dilim, naririnig ko ang tunog ng isang kadena. Doon na po ako binundol ng kaba. Alam ko kasing may something weird na sa point na yun. Isasara ko na sana ang pintuan nang biglang sumulpot sa harap ko ang isang lalaki. Nakadilat ang kanyang mga mata at parang nabiyak ang mukha. Bukas ang kanyang bibig kung saan nagsilabasan ang maraming dugo. Kapansin-pansin rin po na nakakadena ang kanyang mga paa. Kung hindi ako nagkakamali, parang siya rin yung nakita ko sa kotse ni Jeff. Nagkatitigan kami. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog. Gusto ko rin sanang isara ang pinto, pero hindi ako makagalaw. Para akong na-paralyze habang kaharap siya. At laking gulat ko po nang basta na lang niya akong inabot at walang ano-ano'y sinakal ako. Sinubukan ko siyang labanan sa abot ng makakaya ko pero mas malakas siya sa akin. Sobrang lamig ng kanyang mga kamay at nakasusulasok ang nabubulok niyang amoy. Napansin ko rin habang tumatagal ay nagiging kulay itim ang kanyang mukha at pulang-pula naman ang kanyang mga mata. Hirap na akong huminga sa point na yun. Naisip ko na baka ito na ang katapusan ko at mamamatay na lang ako ng walang kalaban-laban. Buong buhay ko ay nakakakita na ako ng mga multo pero ni minsan ay wala silang nagawa upang saktan ako. Hanggang pagpaparamdam at pananakot lang sila kaya't hindi ko inasahan na darating ang araw na malalagay ako sa bingit ng kamatayan dahil sa isang kaluluwa. Kung kailan halos maputulan na ako ng hininga, tsaka naman naputol ang panaginip ko. Napawalikwas ako ng bangon habang hinahabol ang aking paghinga. Nararamdaman ko pa rin ang pananakit ng aking lieg dahil sa pagkakasakal ng kaluluwa sa aking panaginip. Bigla ko namang narinig ang nahihirapang boses ni Jeff. At nang lingunin ko siya, nakita kong binabangungot rin po siya habang sinasakal ang sarili. Sobra po akong nagpanik sa aking nakita, Sir Jupiter. Kaya naman mabilis akong tumayo at ginising siya. Tinapik siya ng sobrang lakas, paulit-ulit, pero hindi pa rin siya natinag. Pinagpapawisan na siya at pilit na nagmamakaawa. Hindi ako tumigil sa paggising sa kanya at sinabayan ko rin ng dasal sa Panginoon. Takot na ako noon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mas lalo lang po akong nagimbal nang makarinig ako ng tunog ng kadena. Iginala ko ang paningin sa paligid ng kwarto pero kaming dalawa lang ng kaibigan ko ang naroon. Paulit-ulit kong tinampal ang mukha niya at mas nilakasan ko rin ang pagtapik sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang nagising. Hinihingal siya at umiiyak.
Matagal siyang hindi nakapagsalita at parang pinuproseso pa ng kanyang isip ang nangyari. Sir Jupiter, laking gulat ko po nang nakita kong may mga sugat sa kanyang leeg. Kaya po lumingon na rin ako sa salamin upang tingnan ang aking sarili. At hindi nga ako nagkamali. May mga sugat rin sa aking leeg kagaya kay Jeff. Nang sa wakas ay nakapagsalita na siya, tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sir Jupiter, parehong-pareho kami ng napanaginipan. Meron daw kumakatok ng sobrang lakas, parang masisira na ang pintuan. Nung binuksan niya ang pintuan, wala siyang nakitang tao. Pero nang isasara na sana niya ito, tsaka naman nagpakita sa kanya ang parehong multo na nakita ko sa panaginip ko. Nakakadena rin ang kanyang mga paa, sabi ni Jeff. Ang multong ito rin daw ang nasagasaan niya sa Megadike. Hindi raw siya pwedeng magkamali dahil alalang-alala daw niya ang nakakadenang mga paa nito. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko i-explain ang nangyari. Unang pumasok sa isip ko, sumama sa amin ang isang ligaw na kaluluwa mula sa Megadike. Pero hindi ko rin alam kung bakit gusto niya kaming saktan sa panaginip. Posible na hindi lang siya isang pangkaraniwang kaluluwa, kundi isang demonyo. Muli kong naalala ang sinabi ng auntie ni Jeff habang nagdi-dinner kami. Kabilin-bilinan niya na magdasal kami bago matulog. Bagay na hindi namin ginawa. Kaya siguro matagumpay na napasok ng isang masamang nilalang ang panaginip namin. Sa kabila nito, thankful pa rin kami dahil hindi ito nagtagumpay sa kagustuhan nitong saktan kami. Pareho kaming hindi pala dasal ng kaibigan ko. Pero nang gabing yun, sabay po kaming nagdasal, Sir Jupiter. Para kasi sa amin, ito na ang second life namin. Muntik na talaga kaming mamatay ng gabing yun, pero mabait pa rin ang Panginoon sa amin. Kinabukasan, after ng birthday celebration ng lola ni Jeff, pumunta kami sa simbahan bago umuwi ng Maynila. Nagtirik kami ng kandila at muling nagdasal para sa mga kaluluwa sa Megadike. Nanalangin kami na sana'y hindi na maulit pa ang nangyari nung nagdaang gabi. Sir Jupiter, 7 buwan na po ang nakakalipas mula nung nangyari ang karanasang ito. Pero masasabi kong isa po ito sa mga true horror experiences na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ko na po muling nakita pa ang multo ng lalaking nakakadena. Pero dahil bukas ang third eye ko, palagi pa rin po akong nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa. Wala silang pinipiling oras, lugar o pagkakataon. Sa totoo lang, marami pa akong mga nakakatakot na karanasan na gusto kong i-share sa inyo in the future. Pag nagkaroon po ako ng time, muli po akong mag-share dito sa channel ninyo. Para sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang masasabi ko lang po, maraming misteryo ang mundo natin na mahirap ipaliwanag. May mga nakakatakot na bagay na kung minsan na hindi talaga natin maiiwasan.
Pero huwag nating kakalimutang magdasal at patuloy na pagtibayin ang ating paniniwala sa Diyos. God bless po sa ating lahat. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Kilabot King, Roxanne Pets Old, Peter Uy, Elaine Aquino, Sonia Watanabe, Hondradelin, Juan Jainia, Entropy, Richelle Cato, Lilian Poblete, Simply Ann, Nancy Robles, 9673 Hara, Rodel Gabutin, Melma Ignacio, Marian Calma, Rogelio Parayaw at Rezeline Devida. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga gandang comment mula kina Dara Navi at Peter Uy. Sabi ni Dara, shout out po sa ate Jaja ko na nasa San Mateo Rizal, Philippines at sa mga anak niya na si Aya, Asha and Z na palaging nakikinig ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Pampatulog na nga nila halos araw-araw at hi din daw sa asawa niyang si Van Dale na hinihikayat ko na din na makinig. Maraming salamat po mula kay Dara ng Dubai, UAE. Sabi naman ni Peter, congratulations on your first anniversary, Sitio Bangungot. My stress reliever and always waiting for new episodes. More power from London, UK. Sa mga hindi po nabanggit, asahan po ninyo sa susunod kayo naman. Huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.